Good day. So, ang next topic natin is measurement of angles and directions. So, ayun, ayan. The direction of a line is usually defined by the horizontal angle it makes with a fixed reference line or direction. So, kung, uh, so later naman, drawing na lang natin siya later. So, in surveying, this is done with reference to a meridian which lies in a vertical plane passing through a fixed point of reference and through the observer's position. So, meron tayong four types of meridians. So, una, yung tinatawag nating true meridian. So, this line passes through the geographic north and south poles of the Earth and the observer's position. Since all true meridians converge at the poles, they are not parallel to each other. So, kung nakakita kayo ng mga, ano ba, ano yung globo, di ba? Yung nakikita nyo parang curved lines na ganyan. So, typically, yung mga lines na yan, yun yung tinatawag nating true meridian. So, yan ay nagtatagpo sa North Pole at sa South Pole. So, yung geographic North Pole and South Poles. So, ayun. So, hindi siya talaga parallel kasi nga sphere tayo eh. So, nagtatagpo sila dun sa North Pole at South Pole. So, yun. Minsan din, yun din yung inaanong astronomic or tinatawag din siya astronomic meridian or geographic meridian kasi nga sa geography siya nakabatay. Next naman is another type ng meridian is yung fixed meridian or magnetic meridian. So, a fixed line of reference which lies parallel with the magnetic lines of force of the Earth. Its directions is defined by a freely suspended magnetic needle of a compass held at the observer's position. So sa Earth, 'di ba, meron siyang magnetic field. So, 'yun is parang almost papunta rin siya sa sa malapit sa North Pole at sa South Pole syempre. So, 'yun. So, 'di ba, yung compass, yung north nun, yung may tuturo 'yun. So, may magagawa kang line na pwede mong gamiting reference kapag nagsa-surveying. So, ang tawag naman doon kapag ganun yung ginamit is magnetic meridian. And then, next is grid meridian. So, grid meridian, a fixed line of reference parallel to the central meridian of a system of plane rectangular coordinates. One central meridian, which coincides with the true meridian, is usually selected, and all other meridians are made parallel to this meridian. So, eto naman, grid meridian is yung kapag yung ano lang, halimbawa, gumawa lang tayo ng simpleng plano. So, more on ano lang talaga siya, sa plane surveying siya ginagamit. So, parang yung basic lang na grid lang. So, dito, kahit parang i-imagine na mag-extend all throughout, never sila mag-mimit. So, never sila. So, dito is, ina-assume na perpendicular. Ayan, perpendicular yung dalawang, yung horizontal tsaka vertical, and then, ano nga sila, parallel sila sa lahat-lahat. So, ayun. So, more on plain surveying siya ginagamit. So, kapag maliliit lang yung kino-consider na area. And then lastly, assumed meridian. So, ito naman, arbitrarily chosen fixed line of reference which is taken for convenience. So, this meridian is usually the direction from a survey station to an adjoining station or some well-defined and permanent point. So, halimbawa, ito naman, wala kayong ibang way para ma-determine yung kung nasaan ang north para dun sa halimbawa magnetic meridian. So, minsan nakakita lang kayo ng may malaking puno dito, may malaking puno dito. Assume natin na yan yung ah, assumed north. Ay assume natin na yan yung north. And then yun na, the rest na ng mga angles nyo, dun yun na siya ibabase. And then yun lang, assumed meridian lang siya. So meron tayong iba't ibang way para ipakita yung differences nun. So kapag nagdo-drawing, ayan. So kapag ganyang asterisk or star, ibig sabihin yan true north or may TN sa taas. Kapag naman magnetic, meridian yung data or yung ganyan natin, ah half arrow lang siya. And then kapag yung grid meridian, full arrow. And then kapag assumed, dot lang siya, dot. So parang period lang siya. So, ayun, symbol for true north, magnetic north, grid north, and assumed north. So, magkakaiba sila dyan. So, yun yung mga meridians natin. So, tayo dito, true yung ginagamit natin, pero nide-determine natin to sa paggamit ng magnetic north.
So, dito sa surveying. So, ganun yung gagawin natin. So, paano tayo nag-establish ng meridians? So, syempre, yun nga, tulad ng sinabi ko, una muna tayo sa magnetic meridians tayo mag-focus. So, number one method, pwedeng isang method is by setting up the compass over any convenient point and then sighting a distant object that marks another point on the meridian. So, gagamit lang ng compass. Pag pumwesto ka sa isang point, tas hinayaan mong gumalaw, ibabalance mo si compass para freely gumalaw yung needle. And then, pag naturo nyo yung north, lalagyan mo lang ng tanda kung saan yung north. And then, yun na, meron ka ng magnetic north. So, yun, ganun siya pag mag-set up. Kapag wala namang compass, halimbawa, yan lang meron ka. So, determining true north by aid of sun and a plumb. So, ayan. So, naglalagay ng stick, stand, parang ganyan. And then, may plumb dito. So, yung pababang yan. So, ito, parang almost magta-touch siya dito. Ngayon, gamit yung iba pang string or kung ano meron ka, nagawa ka ng arc na ganito. Certain arc, kahit anong haba or radius. And then, lalagyan mo ng marka yung anino nung nitong dito. And 1 hour before noon, 1 hour before noon, lalagyan ka ng mark dito, and then ito is 1 hour after noon. So, halimbawa, ito 11 AM, dito 1 PM. And then, gagawin mo, pagdudugtungin mo siya dyan, and then, yung direction ng anino, nung plumb. So, parang nag-move siya dyan. And then, yung intersection niya, nung anino, dito sa curve na ginawa natin, sa arc na ginawa natin, yung intersection na itong dalawa, at certain time, 1 hour nga, so 11 AM dito, and then dito is 1 PM. Yung line na mababisect niya, ito, yan yung nagtuturo kay true north. So, yun yung paggamit ng plumb at araw. So, ayun, yan naman ay kapag lang, halimbawa gusto mo nang malaman within 2 hours siguro, 2 hours makikita mo na diyan yung north. Eh minsan para siguradong sigurado din is yung literal na naman, rising and setting of the sun. So, obserbahan mo lang saang point ba, saan bang point sumikat ang araw, and then saang point siya lumubog. So, ang gagawin mo lang doon, harap ka, yung kanang kamay mo is nandun sa sinikatan ng araw, yung kaliwang kamay ay sa sa nilubugan ng araw. And then kung saan ka nakaharap, yun yung true north. So, yun yung kaso nga lang ito nga kasi is buong maghapon mo siya hihintayin. So, yung pagsikat at paglubog, yun yung dapat tatandaan mo. So, pero malalaman mo rin yung true north gamit yun. Kapag gabi naman, meron tayong dalawang way. So, ayan. Una, determining true north by Polaris. So, Polaris as star na part ng Little Dipper. So, ang pinakamadaling way para makita yan is hanapin mo kung nasan si Big Dipper. So, si Big Dipper is ayan, typically, ayan, ganyan yung itsura kung na-imagine nyo kung mahilig kayo sa stars. So, ang magiging guide nyo is yung dalawang nasa bottom na image or na stars. So, yung dalawang bottom stars na yun, parang siya yung tinatawag na pointer eh. So, yung stars na yun, tinuturo nila kung nasaan si Polaris. And then, yung pinaka maliwanag na star na katapat nitong dalawang line na to, yun yung Polaris. And then, directly, ito, parang tinuturo niya yung north mismo. So, ito almost accurate talaga siya. Na tipong kapag nasa North Pole ka, geographic North Pole, kapag tumingala ka, talagang nasa tutok mo yung yung Polaris. So, hindi kapag umikot man ng mundo kahit parang i-time lapse mo siya, hindi siya gumagalaw kasi parang nandun ka na nasa North Pole ko nga eh. So, ito talaga tinuturo niya kung nasaan yung North Pole. Ngayon ito gumagana lang kapag yung taong naghahanap ay nasa Northern Hemisphere. So, 'di ba meron, 'di ba Earth? And then meron tayong equator, 'di ba? May equator tayo. So, kapag nasa Northern Hemisphere ka, so lahat ng nasa taas niyan, ito yung magandang gamitin para malaman mo yung location or yung basic direction, true north by Polaris. Kapag naman nasa Southern Hemisphere ka, so halos hindi mo 'to makikita eh.
mahirap hanapin. Lagi nakatago si Big Dipper and then si Polaris. So kapag nasa southern hemisphere, si ano naman, si Southern Cross yung tinatawag. So Southern Cross, medyo mas ano lang siya, medyo mas mahirap. So ang ginagawa is ito. So hanapin mo yung star na Southern Cross, ganyan. And then parang kagaya nito, yan, susukatin mo yung distance nito, nitong dalawang star na to. So, halimbawa gamitin mo yung laki mo, sukatin mo yung distance nun. And then magbibilang ka, 1, 2, 3, 4. Wala kasi siyang star dito. So, basta yung distance na to, magbilang ka lang ng 4 or minsan 4.5, 4.5. And then ito yung general area ng south, yung south. So, true south. So, again, hanapin mo si Southern Cross na constellation. Sukatin mo yung distance na to na D. Kung ano man yan. So, halimbawa, yan yan, gamit yung lalaki. And then, magbilang ka ng 1, 2, 3, 4 to 4.5. And then, kung saan yung, ayun, mag-landmark ka na lang kung saan titigil si 4.5 or si 4. And then, yun yung general direction ng South Pole. So, ayun, in case na nasa Southern Hemisphere ka. So, ayun. Another way to establish meridian is, ayan, direction of true north or south by a wristwatch. So, kapag nasa northern hemisphere ka, so eto ka. Ang gagawin mo, yung relo mo, syempre yung dapat yung analog. So, yung relo mo, yung R hand, so etong R hand, ituturo mo sa araw. And then, hanapin mo yung 12 o'clock, and then kung saan nakaturo yung bisection niya, so kung may angle, di ba dyan, ayan, may angle, and then yung hatin nila, kung saan yung hating yan, yun yung true south or approximately true south. And then kapag nasa southern hemisphere ka naman, baliktad naman. Si 12, yung 12 sa orasan, yun yung nakakatapat sa araw. And then kung nasan yung hour hand, yun naman yung hahatiin mo para makita si true north. So, yun yung ginagawa nila kapag tumitingin sila sa orasan tapos parang tinuturo nila yung yun nga. So, depende sa location. So, dalawang ways nila pwedeng i-check. So, yun din. Or yun nga, makikita mo naman sa depende sa oras, parang ganun. So, yun yung mga ways kung paano alamin or mag-set ng meridian kung out of parang yung parang bigla lang ganyan. So, marami siyang iba't ibang way. So, ayun. Ngayon, yung mga meridian na yan, syempre, may mga measurement tayo dyan. So, angles nga tayo, di ba? Angles and direction. So, ito lang, basic lang tayo. Alam kong alam niyo na to. So, units of angular measurement. So, yun yung mga units lang na may kinalaman sa circle. So, syempre yung degree. So, isang buong circle na hati sa isa 360 degrees. And then, yung isang degree na hati sa, so, di ba? Ang isang revolution, 360 degrees. Ang 1 degree is, so, gawin natin black. Ang 1 degree is 60 minutes. So, 1 degree is 60 minutes. And then, sorry. So, ang symbol natin for minutes or isang apostrophe. 1 minute is equal to 60 seconds. So, this is minutes. So, this is minutes to. And then, ito naman is seconds. So, ayun, nahati siya sa 360 degrees. So, yun yung isa sa mga pinaka-basic natin. Ngayon, pwede rin naman natin siyang i-convert sa decimal degree. So, decimal degree lang parang halimbawa, 1 degree and 30 minutes. And then, 30 minutes. And then, 0 seconds. So, kapag i-convert mo siya sa decimal degree, ito lang, i-convert mo lang din sa degree. So, kung si 30 minutes siya, di ba equal nga si 1 degree kay 60 minutes. So, 60 minutes. So, equal din siya kay, so, i-multiply pa natin. So, equal siya kay 0.5 degrees. So, pwede natin i-convert to na 1.5 degrees. So, ayun. So, yun ay decimal degrees. So, decimal siya. So, ito kasi yung may minutes, seconds. So, ayun. Alam kong alam nyo na yan. And then, next is grad. So, grad naman is yung circle natin na hati sa 400 units. So, unlike, ayan, so 400. So, every quadrant is 100.
100, 100, 100. So, typical unit is, or yan, nakikita nyo, G. So, parang raise sa G. So, yun yung unit niya. And then, yan, kaya nyo nang i-convert yung mga anything na ano na pwedeng itanong. So, ayan. Next naman is, ano lang pala, dagdag ko na rin. So, dito kay grad, halimbawa, 1 grad is equal to 100 centesimal minutes ata. So, let me check. Yun, tama. So, 1 grad is equals to 100 centesimal minutes. And then 1 centesimal minute is equal to 100 centesimal seconds. So, C for centesimal minutes. And then, ito naman ay centesimal seconds. So, ito kasi ginagamit naman para pag mas madaling ano ba, mga mag-calculate ng mabilisan lang. So, pwede yung magiging, kagaya nung sa degree natin kanina, pwede yung maging, halimbawa, angle is 235 grads, 26 centesimal minutes, and 18 centesimal seconds. So, pwede rin siya isulat ng ganyan. So, depende sa kung ano yung hinahanap. Third natin na type of angular units is yung mil. So, mil or ginagamit nung NATO. So, kalimutan ko yung definition. So, yung mil is, ito yung ginagamit naman kasi ng mga military. So, ganun. Ito naman, yung isang revolution is nahati sa 6,400 units or yung mils nga. So, ganun lang din. So, ito kasi almost every mil is sa paggamit nila, na-equal nila sa 1 mile. Parang ganun yung paghabasa ko. And then, ayan, so ganun lang din. So, eto naman purely dahil sa sobrang liliit na nung hati niya dyan, almost ganyan na lang, mils lang lagi yung sa kanya paghahati. And then, sa lastly is radian. So, ito, alam niyo na, 2 pi rad ang isang revolution. So, 2 pi rad is equals to 360. And then, yung half is pi. So, ayun. So, pi rad. So, ito naman is ginagamit kapag calculations na marami. So, later on makikita natin kung ano yung differences niya. So, sa calcu natin, maganda na nakikita nyo kung ano yung, ayan. So, currently, naka-degree siya. So, D yung nakalagay dyan. So, kapag naman nag-iba tayo, so, ginawa natin ay, shift mode. And then, pinili natin ay 4. So, ayun, naka-radians na tayo. So, dito, radians na yung angles natin. So, make sure na tulad or tama yung nasa problem dun sa settings nyo. Kasi parang last time, may nagkamali. So, sa exam, talagang tama lahat ng solution niya, tama lahat ng steps niya, pero dun sa last na part na calculation, hindi niya napansin ata na, hindi niya napansin, nung tinignan ko, hindi niya napansin na naka-radians pala yung settings ng calcu niya. Kaya nung na is mali na yung final answer. So, ayun. So, iwasan natin yung ganun. So, make sure na degree, kung degree yung problem, yung pinag-uusapan, and then radians naman kapag radians yung problem. So, most of the time, ang ginagawa ko na lang kapag ako is, kung radians man yung naging given, kino-convert ko na lang sa degrees para mas, kumbaga, doon ako mas sanay doon ako mas safe. So, may store naman dito, kaya okay lang. So, mga basic sample problem na lang naman tayo siguro. Sample problems. Basic lang, conversion. So, yan, pag tinanong, 238 degrees, 25 minutes, 50 seconds, ko-convert sa decimal degrees, simple lang. So, pwede mo naman, dito kay Calcu kasi, madali yun eh. So, pwede mo lang siyang isulat ng ganyan. Then, ayan, nakikita nyo sa Calcu. So, 238 degrees, 25 minutes, and 50 seconds. Oops. So, yan. Kapag in-equate nyo yan, so, yun, parang tinype lang natin. And then, pag convert natin dito, mapapalabas natin yung decimal degrees. So, yung answer dito is 238.430 and then 5 non-terminating. So, dire-diretso puro 555 na siya.
yun yung kanyang decimal degrees. So basically, yung ginawa doon is parang 50 divided by 60 para maging minutes yung seconds. So idadagdag natin to doon sa 25. Ayan. So minutes na yan, di ba? Nasa minutes na tayo. And then syempre, eto kagaya ng kanina, divide natin ng 60 para maging degrees. And then yun na, 238 plus or 238.430555. So parang yung sagot natin dito kapag ginanto na lang natin. So in case na wala kayong ganong mode, ayun, kayang-kaya nyo na. So 50 divide ng 60 para maging minutes. Yung minutes divide ng 60 para maging degrees. Next naman, ayan, decimal degrees naman, convert dun sa ganitong format. So, ito kasi madali na eh, dito kay Calcu. So, 325.7541667. Lagay ko lang yan. Automatic, makakonvert nyo na. 325 degrees, 45 minutes, 15 seconds. So, paano kung wala? So, ang ginagawa kapag wala, so, kumpleto ka na dito, di ba? Degrees na yun. So, inalis ko na yung 325. Ito is, imumultiply ko kay 60 para malaman ko kung ilang minutes. Yung whole number niyan, yun yung minutes. So, alisin ko na yung 45. So, matitira lang is 0.25002 or almost pwede nang i-neglect yung 002 na yun eh. Pero multiply ulit natin ito ng 60 kasi nga may hindi siya para maging seconds. And then yun, 15 seconds, 0.0012 pa pala, meron pa pala nun sa dulo. Pero ayun, again, kung kaya nyo namang i-ganto na lang, so yun na lang yung gawin nyo. Next, 270 degrees, i-convert sa grads, mils, and radians. So, minsan ginagawa ko na lang kapag ganyan para sure, dinodrawing ko. So, circle, halimbawa ito yung 0, 90, 270. So, yun, 270 and, 180 pala lang yan. 180 and 270. So, convert sa grads. So, di ba alam natin sa grads, 400 siya. So, sa grads ay ang mga measurement ng mga, ano niya, 0 din naman to. Pero dito is 100. This is 200. This is 300. And then 400 pagbalik. So, masasabi ko na agad na ang 270 degrees ay 400 grads. For mils naman, alam natin na 0 ulit yan. Ito is 1/6. 1/6. So, 1/6, ito ay 3,200. Ito ay 4,800. And then, 6,400 itong nasa dulo. And then, masasabi ko na agad na yan ay 4,000, or sorry, tama, 4,800 mils. As conversion naman kasi, ano lang, parang ang mangyayari lang is 270 degrees over 360 equals to yung x na hinahanap over 400 G. Oh, yun. So, dapat pala 300 lang to. So, correction. Oo nga, kasi 400 yung final. So, 300 lang yun. Ngayon natin to, 300 grads. So, yan, using our calcu halimbawa to solve for this. So, that is 400 G multiplied by 270 divided by 360. So, 300. And then, ganun din sa mils. Sa mils naman is we have ayun, 270 degrees, 360. Iba lang yung denominator, so naging 64 lang. So, sa calcu, 6448. So, ayun, 48. And then, finally, sa radians naman, ganun lang din naman. Alamin nyo lang yung equivalency ng mga angle natin. So, di ba alam natin na so 270 degrees, 360 sa isang circle is equal sa unknown radians over, alam natin to na 2 pi rad yung isang revolution. So, parang part ng circle over whole circle over part ng circle over whole circle. And then, solving for our values. So, we have 2 pi multiplied by 270 divided by 360. So, ayan, 3 pi over 2 radians yung kanyang equivalent.
So yun, gano'n lang din. So this is grads dapat 'yan. So naka-exponent dapat siya. Pero basically gano'n lang din naman yung mangyayari. Oops, I'm going to correct yun. So, gano'n lang din. So I think kaya niyo na siyang i-solve ng kayo. So yun. And then gano'n din kay meals. So 1/6 meals, this is 190 tsaka pi over 2. Ayan. So madali lang siya. So simple lang siya. Yun yung mga units na kinakailangan natin dito sa surveying. So most of the time dito tayo kay ito sa degree, minute, seconds. So bihira naman tayo gumamit ng iba. Si Radiance is sa ano siya, sa mga calculation sa mga software. Halimbawa, sa Excel. Sa Excel kasi mas tinatanggap niya ang default unit niya ng angle ay radians. So mas madali siyang gamitin doon. So sa atin, tayo is itong degree, minute, seconds na unit yung gagawin natin. So ayun, let's move. So yun na yung parang pag-measure na, yun na yung mga units natin. So alam na natin yung meridians, alam na natin yung true north, yan, kung paano hanapin yung true north, true south, etc. And then yung mga true meridian and magnetic meridian. So doon nga tayo mag-focus. So ngayon, tingnan naman natin yung next topic natin, which is yung ayan. So direction of lines. So sa direction of lines, titingnan natin dito yung mga parang description ng mga line. So 'di ba, ang definition ng surveying is parang the art of measuring the distances of vertical and horizontal, pati eto na, so mga angles na tayo. So yung mga angles natin, yun yung nagde-describe sa direction ng line. So we have first, so yan, the direction of a line is defined as the horizontal angle the line makes with an established line of reference. So horizontal line, and then horizontal angle. So yun, may makita kang angle doon. So yun nga, so 'di ba? Bawa again dun sa ating drawing lagi na ang typical kasi talagang ginagamit natin is yung transit. So may transit, may horizontal line. So kapag minove mo yan, so kapag nag-top view naman tayo dito sa baba, top view kunyari yan, then may pa ako kunyari, ganyan. So, minove mo siya ng ganong direction. So, di ba yung parang magiging sunod mong shape, yung ganyan. Ito na yung bago mong position. So, kung titingnan mo dito sa view na to, is ganun pa rin yung itsura niya. So, siguro na-move lang dito, naging ganun na siya. And then, pag tingin mo, horizontal line pa rin siya. And then yung angle na yun, so yun yung horizontal angle na ito yung reference line mo, and then ito yung line mo na naggumawa ng angle. So, ganun siya. So, top view siya. So, yun yung nagde-describe sa direction ng line. So, meron tayong iba't ibang way para para ma-describe yung mga line na yun. So, or meron tayong iba't ibang ginagamit sa surveying. So, number one nga is interior angles. So, ito yung mga it is the angles between adjacent lines in a closed polygon. So, interior angles are the angles between adjacent lines in a closed polygon. Yun. And then, syempre, kung pag may interior, meron din exterior angles. So, exterior angles naman, located outside outside the closed polygon and are referred to as explements of interior angles. So, parang siya yung bumubuo nung 360. So, ganito siya. So, interior angles, ayan, lahat ng nasa loob. Yun yung mga interior angles. And then exterior is yan lahat na nasa labas naman. So, ganun lang siya. So, pwede nyo i-describe yung shape na to. So, kapag meron kayong angles and meron kayo ng distances na yan, may drawing nyo siya. May ita-transfer nyo siya, may measure nyo siya, ma-determine nyo yung area, etc. etc. So, ang tawag dyan is interior angles. Sa interior angles, ang summation niya, ang total niya, kapag inad nyo, is equal dun sa sa 180 multiplied by n minus 2. So, n is yung number of sides. So, sa triangle,
So yung mga angle na yan, ang total niya is 180. So that is 180 minus 2. So yung n niya, so meron tayong 3 sides. So 3 minus 1, 3 minus 2 equals to 1. So 180 degrees. So yung total na angle niya, itong tatlong yan, is dapat equal sa 180. So kagaya nung nung sample natin last lectures na yung sa most probable value. So again, gagamitin ulit natin dito yung mga most probable value, pero mas marami na tayong i-compute. So hindi na siya typically triangle. So ayan, nakikita nyo, madalas pentagon or minsan hexagon. So dito, ilang sides to? 1, 2, 3, 4, 5. So ang total interior angle niya, so ang total interior angle is 5 minus 2. So 180 times 3, 300, 240 is equals to 540 degrees. So dapat yung lahat ng angle na yan, so yung A plus B plus C plus D at saka E equals to 540. So ginagamit din to para malaman kung tama yung mga ginawang angle, yung mga pinagpagsusukat na ginawa. Kasi syempre kapag hindi yan nag-equal sa 540, may error, may miss or kaya depende sa investigation kung mistake ba siya or error. So kung error, may mga ways tayo kung paano siya i-check or i-correct. So kagaya nga nung sa most probable value. As for exterior angle naman, so itong mga angle na to, so bawa angle A o alpha A is equal sa 360 minus yung theta A natin. So theta A natin to. Sorry. Dito syempre dito pala. So wag natin magkaiba palang drawing sila. So dito yung alpha A natin is equals to 360 minus syempre yung theta A natin. So ito yung theta A natin dito. So total nila is 360. So minsan ginagamit din tong pan-check nung mga shapes natin or nung mga data natin. So ayun. Another type ng parang description or yung ginagamit sa surveying is yung tinatawag na deflection angles. So the angle between a line and the prolongation of the preceding line is called the deflection angle. So it may be turned to the right or to the left, so clockwise or counterclockwise. So ganito siya. So halimbawa, nandito kayo. Alam niyo na tong point na to. Nag-set up kayo dito. Or ito yung parang pinaka best line. So ito yung best line halimbawa. Or ito yung standard. Ito yung standard. And then tinanong sa inyo ano yung direction of line nung line BC na may distance halimbawa na 20.2 meters. So ang ginagawa, so kung interior angle yan, 'di ba? Ito yung kukumputin kasi typically most of the time acute siya. So deflection angle is ginagamit siya kapag open yung natin, hindi siya closed polygon. So open lang siya. So kasi hindi mo ma-check dito yung yung total nung area. And then hindi mo alam kung saan mo gagamitin, kung aling side ba yung interior at exterior kasi kasi nga hindi siya closed polygon. So ginagamit is deflection. So nag-setup dito sa B and then pina-measure si angle. So minsan ang ginagawang description na lang is dito yung deflection. So tinawag siyang deflection kasi pag pwesto dito ni transit, so pupwesto diyan si transit. So let me use na lang itong magenta. So pupwesto si transit dito. Una niya titignan is ayan, ito yung titignan niya, si A. And then ang gagawin niya dun sa tayo, front view. I-rotate niya yung vertical naman. So para mangyari yan, magiging ganon, magiging ganyan, magiging ganyan, hanggang sa nabaligtad na siya. So halimbawa, ito yung eyepiece, ito kasi sumisilip. So parang mababaligtad kasi siya. Nai-rotate kasi siya ng na-flip, parang ganon. So pag baligtad mong ganyan, ayun na yung direction mo.
nakaharap ka na dun, doon ka na nakatingin. So, kanina dito ka nakatingin, dun ka nakatingin sa A. So, pag flip mong ganun, naka 0-0 na yung mga values mo dun, i-rotate mo na siya para makuha mo yung value niya. And then, makuha mo na yung angle niya. So, depende naman kahit anong gamitin mong unit or symbol. So, omega, halimbawa, omega B. So, i-indicate mo lang kung ano yung rotation. So, right siya. So, to the right siya. So, kung top view nga tayo dyan, so, nag-rotate siya to the right or clockwise. Or minsan, ang nilalagay na lang din nila is positive or negative kung pa-left. So, ang gagawin naman doon, next naman siguro, halimbawa dyan, is lilipat siya dyan, pupwesto muna kay B. Pagkapwesto ni B, nakasilip kay B, i-rotate niya ulit. So, i-rotate niya to ng vertical. So, unti-unti niyang i-rotate na ganyan. And then, titingnan niya dyan. And then, since nandito yung line, yung D, hanapin niya yung D, sunod na line niya. So, pakaliwa naman yung rotation niya hanggang makita niya si D. And then, titignan na yung measure. And then, and so on and so forth. So, either lagay mo na right yung rotation niya, or gawin mong positive, or gawin mong left, or gawin mong negative. So, depende sa'yo. So, dito, ang madalas syempreng ginagamit is yung yung mas maliit na value. Kasi, pwede ka mag-rotate ng ganyan, pero ang laki-laki naman, ang trabaho naman kung iikot ka pa rin ng ganyan. So, mahirap. Or kung sasabihin mo naman na ito na lang, iikot ko na lang na ganyan. So, pwede rin siya pero minsan kasi nagkaka-error kapag ganyan. Minsan din na ano naman, puro to the right yung ginagawa niyang measurement. So, yun yung pangatlo nating parang method. So, ayun, sorry. Angles to the right. So, basically, ang ginagawa is the angles are measured clockwise from the preceding line to the succeeding line. So, ito naman yung sinasabi ko. Regardless kung gaano kalaki, basta ang rotation lagi nila is to the right lang lagi para uniform yung kanilang pagme-measure. So, kagaya nung kanina, ganun lang din, pupwesto. Pero ito naman, directly na i-measure pa. Ganun. I'm sorry. Diretso na lang i-measure pa. Right side. So, pwesto dyan, tapos papunta doon. And then, pupwesto dito sa C, nakatingin muna kay B, and then hanapin, rotate clockwise or to the right, pupunta kay D, and then, ganun din, dilipat na dito, and then, and so on. So, minsan, ganyan din yung ginagawa. So, parang halimbawa, depende sa company. O, tayo bilang halimbawa, sa company na yun, ang pinakamadalas, lagi silang to the right. Yun lagi yung nila, para sa data nila, para hindi nalilito. So, nasa kanilang parang style na siya. Okay, next is, ayun, yung pang-apat, and then yung pinaka-common na ginagamit is yung bearings. So, the bearing of a line is the acute horizontal angle between the reference meridian and the line. So, a quadrantal system is used to specify bearings such that line may fall under one of the quadrants. So, ito na. Bearings yung ginagamit para i-describe yung yung direction of line. Ito yung pinaka-common na ginagamit natin dito sa surveying. So, ayan yung quadrants natin. So, ito yung north, east, south, and west. And then, syempre, 90 degrees yan. So, 360 degrees. Degrees yung bearings natin, ha. And then, dalawa yung reference meridian natin. So, reference meridian, yung north-south, either true meridian or yung magnetic meridian. And then, yung reference parallel, yung east-east to west na line. And then, yung northeast quadrant, so, yun, ito yun, yung nasa northeast. Southeast, ito. Southwest, and then northwest. So, dito kay bearings, laging, excuse me, laging, nagsisimula dito kay north or kay south. So, kapag ang line natin is nandito, excuse me, ayan, kung ang line natin is nandito, northwest siya, nasa northwest. So, ito yung susukatin natin. Oops. Yun yung susukatin natin.
And then naman kapag siyempre halimbawa lumampas na kahit gaano kaliit, basta lumampas na siya diyan, dito na tayo sa south magsisimula. Parang ang mangyayari kapag bearing laging less than 90 degrees yung mga angle na ginagamit. So kung yan ay mapa north or south, o mga north, south, laging less than 90 degrees. Kaya ayan. Kapag naman sumakto na 90 degrees or sumakto na zero diyan or dito, tinatawag natin siyang due. So pag sakto dito, due north. Pag sakto dito, due east. And then the rest. So ganun din siya. So example, meron tayong line. May point tayo na sinukat natin yung iba't ibang mga line. So ito 'yon. Pinatanong sa inyo what is the bearing of line PA. So line PA, madali lang siya. Let's use this. Ayan. So sabi niya line PA, ang bearing niya ay yung quadrant muna. So alam natin na nasa north, east. And then yung bearing niya, so since nag-start dito, 44 degrees and 30 minutes. So yun na yung bearing niya. So line PB. So si PB, nasa southeast quadrant siya. So PB, southeast. And then again, laging nagsisimula kay north or south. So in this case, south tayo. South 50 degrees, 15 minutes. Line PD or PC, may PC pala tayo. So PC, dahil nandun siya mismo sa south, siya ay due south. PD naman, so line PD is equal to south west. So kasi nandun sa west. And then yung angle niya is 60 degrees 18 minutes. And then si PE is equal to, ayan, kagaya nung south, ito naman ay due west. Kasi saktong-sakto siya dito. And then lastly, si PF, north, west, 20 degrees and 40 minutes. So, ayun yung mga bearing. So, ganun lang siya ginagawa. So, ayan, tandaan natin kapag ganun yung symbol, di ba? Siya ay magnetic north. So, ayun. Ayun, yun yung ano natin, yun yung mga bearings natin. Additionally, minsan, parang pag ginagamit natin kapag nag-check, may tinatawag tayong ayan, forward bearings and back bearings. So using the quadrantal system, any line on the surface of the earth may be defined by two directions by which differ from each other by 180 degrees. So the direction will depend on which end the line is observed. When the bearing of a line is observed in the direction in which the survey progresses, it is referred to as the forward bearing. So kagaya nung sa vertical natin, 'di ba? Meron tayong foresight at backsight. So dito meron din forward bearing and backward bearing. So kapag measure natin, halimbawa, so ganyan yung direction ng ano, 'di ba? A, B, C, D, E. And then kapag tinignan natin dito si line natin. So nung measure natin diyan, pwede natin sabihin na si AB, kung nandito tayo kay A tayo nagsimula, syempre, ang forward bearing natin kay line AB is equal to north, east, 44 degree 38 minutes. And then forward bearing natin kay BC is south 42 degrees east, 42 degrees 30 minutes east. And then si C or si CD equals to north 56 degrees 50 minutes east. And then si DE equals to south 18 degrees 12 minutes east. So yun yung forward bearing niya. And then back bearings naman, back bearings. So simulan natin halimbawa kay E kasi paatras nga tayo. Si E naman is 18 12 pa rin
pero yung kanyang direction is northwest na. 18 degrees 12 minutes. And then si DC naman magiging south southwest, south 56 50 degrees west. And then si north, ito naman is northwest, same unit, same number, and then ito naman ay southwest. So, ginagamit naman to kapag nag-check. So, typically ang ginagawa, basahin natin si AB. So, pwesto dito, pwesto pala muna dyan, nakatutok sa north, pwesto tutok doon para hanapin si B, and then may makukuha ang angle. Bubuhatin si transit, dadalhin kay B, sisilipin muna si A, or titingin siya kay north or south, so minsan south, and then may measure niya si B. So minsan ito, 44 degree 37 minutes, ito 44 degree 39 minutes. So minsan syempre may mga errors kung hindi sa instrument or kung hindi sa tao, minsan sa instrument, may magkakaiba talaga. And then may mga methods nga tayo later, check natin kung paano natin siya i-correct. So yun yung mga yun yung parang use ng forward and back bearings. So total nandiyan ka na rin lang naman para sukatin si BC, magdagdag ka na rin na i-check mo na rin si AB. Parang ganun yung idea. Kasi nga ideal dito is almost walang error or lahat ng error is parang accountable or makikita natin kung paano siya i-correct. So ito yung mga answer niya. So yun din naman yun. Again, naiba lang halos yung mga sign natin or yung parang direction, yung general direction. So yung north naging south, yung east naging west. However, yung measurements is same pa rin. Okay, next. Another, ano siya? Ito naman is another unit or another parang description ng line na common na ginagamit sa surveying. So the azimuth of a line is its direction as given by the angle between the meridian and the line measured in a clockwise direction from either the north or south branch of the meridian. So, ito naman, 'di ba? Ang meridian nga natin is yung ano lang yung nagde-describe ng ano. Oops. 'Di ba ang meridian natin is yung nagde-describe ng, so halimbawa ganyan siya. So magnetic north. And then ito yung parallel ano natin. So ito yung north branch. So ito. And then ito yung south branch yung sinasabi. South branch ng meridian. Ngayon, si azimuth, either dito siya mag-start. So halimbawa, nandito yung line natin. So ang measure niyan is pa ganyan. So ito na yun. Yung nasa susunod na slide. Ayan. So kung nandito tayo sa pwestong to, so yun yung angle niya. Ito. And then, kapag nandun naman tayo sa, ano ba, ito, yung nasa B tayo. So, dito pa rin, north pa rin. North hanggang maabot si B. Kung si C naman tayo, ganun pa rin. Hanggang maabot si C. And then, kahit nandito tayo sa kabilang dulo, na tipong pwede bang ganun na lang. So, hindi. So, laging clockwise and then either kay north or kay sa south mong gagaling. So, ayan, kung makikita nyo dito is most of the time or most of the time always na laging kay north. So ang tawag dito is mga north azimuth, and then ang tawag naman dito is south azimuth. So south naman siya. So depende kung paano siya ginagamit. So depende sa pangailangan. So may mga ilang parang ano ba dito? Special note sa kanya. So ito yung ginagamit kapag ito yung mga angles na ginagamit kapag nagka-calculate. Halimbawa, gumagamit ng Calicu or ano dito? Ng Excel halimbawa. Kasi dito, hindi niya na kailangan i-describe kung nasaan yung kung anong quadrant. Kasi 'di ba, ano na siya? Sa laki ng mga angles, tas alam mo namang north halimbawa siya, parang malalaman mo na kung saan yung kanyang direction. So, yun yung advantage niya. Kasi Excel kasi madalas talaga dito gamitin sa Excel.
Sa Excel kasi, hindi niya nare-read kung hindi niya naiintindihan kung ano si north, north 1 degree east. Hindi niya alam 'yon, hindi niya naiintindihan 'yon. Pero kung dito, sabihin lang na alam natin na 342 degrees 48 minutes yung data and then azimuth siya. So, madali natin siya magagamitan ng mga calculation. So, kaya madalas madalas din siyang ginagamit. So, ayun. Ngayon, kagaya ni bearing, meron din tayong forward and back azimuth. So, again, is, ayan. So, to determine the back azimuth when forward azimuth is known, so if the forward azimuth of the line is more than 180 degrees, subtract 180. And then, kapag naman the forward azimuth of the line is less than 180 degrees, add naman ng 180. So, parang ganun lang siya. So, ayan, ganun lang din. So, ito, ayan, puro south na po. Yung data na to, halimbawa, is puro south azimuth. So, ang forward azimuth ni line AB is 230 degrees. Ang back azimuth naman niya, kung nandito tayo, so 50 degrees. And then, si BC, ang forward azimuth is 314. And then, ang back azimuth is 180. So, balikan natin yung formula. So, si 230 degrees ay more than 180. So, kapag more than 180, siya ay babawasan mo ng 180 para makuha si back azimuth. So, yun nga, 50. So, ganun din si 314 minus 180 para makuha si 134. And then, ayun, meron mo tayong less than 180. So, wala tayong less than 180. Ayun, pag pabalik naman, back azimuth naman, ganun lang din, babalikan lang natin. So, kung siya ay 75, so, less than 180, dadagdagan natin ng 180 para makuha yung reverse. So, 75 yung back azimuth natin. So, 255 yung magiging forward azimuth kapag para dito na. So, ayun. So, ganun lang siya kadali. Basically, ganun lang. Yan, yun yung mga makukuha nating mga value. So, ayan. So that is the observed azimuth from south. And then, ito, kinonvert lang na ano, parang azimuth from north lang. Parang ganun. So, madali siyang gawin. Halos nag-switch lang siya. Yung forward, backward dun sa kabila. So, yan yung mga ano natin, mga ginagamit natin. Si bearing at si azimuth. So, most of the time, silang dalawa lang tayo nagpo-focus. Yun, so sample problem. So, mabilis lang to. So, determining angles from bearing. So, ayan, halimbawa, binigyan tayo ng problem. Sabi is, compute the angles AOB and COD from the following data. So, yun yung dalawa natin data. So, let me create new slide. Yan, so, yun yung data. Hopefully, mabasa. So, dito, kapag nagsasolve ng ganito, ako personally, ang ginagawa ko is nagdo-drawing muna ako ng meridian. So, assume na magnet or kahit ano lang naman, assume meridian. So, bawa ganyan lang tayo. Basta ito naman yung north. And then, east-west. East-west, south. So, OA muna. So, ibig sabihin nito, yung center or origin natin, O. And then, line A, so parang, ano lang, rough estimate lang. So, alam natin sa nasa northeast siya. So, and then, alam natin na direction is pa ganun, di ba? So, 39. So, kung ito ay 45, so less than dito. So, halos parang dito lang si line A. And then, si OB naman, ano pa rin, northeast pa rin. So, nandito pa rin quadrant. Pero 75, so almost nandito siya. Oh, yan si B. So, ngayon, di ba, hinahanap si angle AOB. So, ang hinahanap pala is itong angle na to. Ito yung angle na hinahanap. Kaya ang mga given natin is ito. So, we have here itong dito, yung 39.25. And then, yung isa naman, mula dito hanggang dito is 75. So, pwede natin sabihin, halimbawa, ito is alpha A, or sige, baguhin natin yung mga ano. So, ito is theta A, theta B. So, ito yun, theta A to, theta B. So, pwede natin sabihin na ito na lang yung alpha, yung hinahanap natin.
So, pwede natin sabihin na si alpha is plus theta A is equals to theta B. So, parang ganun, di ba? Kasi ito plus ito is equals to ito. So, solve na natin siya. So, pwede natin sabihin na si theta B minus alpha A is equals to, or theta A is equals to alpha na hinahanap natin. So, we have here 75 degrees, 50 minutes. So, hindi natin nasama na to kasi ito lang yung sasabi, nag-i-indicate kung ano yung location niya dun sa quadrant natin, sa circle natin. Minus alpha or theta A, which is 39 degrees 25 minutes. Para makuha natin si alpha, in which case, makukuha natin value is, so 75 minus 39, oops, so 36 degrees and 25 minutes. So 50 minus 25 is 25, and then yun. So ito na yung angle ni AOB. So again, kapag ganyan, lalo kapag hindi pa sanay, and then para sure lang din, i-drawing natin. So halimbawa, tayo sa question letter B. So we have B. So lakihan din natin ng konti. Oops. Hintik nang mas straight. So we have OC, northeast. So O ulit dito, and then C. And then northwest, north. So ito yung north, ito yung west. This is east. Northwest 53, so lampas ng 45, so roughly dito. And then yung mga angle natin nga, again, sulat natin yung mga angle natin. Northeast is, this is 34.14. And then si northeast 34.14, and then yung isa is northwest, which is ito, 53.22. Eh ang hinahanap natin, 'di ba, again is yung line or yung angle natin COD. So ito yung D. So ibig sabihin, ito yung hinahanap nating angle. So based dito, sabihin na natin si beta naman dito. So si beta pala is equal kay theta A and theta B. So kailangan nating i-add tong dalawang angle na to. So in this case, that is 34 degrees 14 minutes plus 53 degrees 22 minutes. So para mag-total siya ng 87 degrees 36 minutes. So yung angle natin kay B or angle beta natin or yung angle ni COD is 87 degrees and 36 minutes. So ganun lang siya kadali. Simple lang talaga siya gawin. So yun lang siya. Yun ay determining angles from bearings. So paano naman kung galing naman tayo kay azimuth? So determining angles from azimuth. Sabi dyan, compute the angles APB and EPF from, yan. So sinabi na azimuth siya, sinabi rin na north siya. So ayan, north of line PA is equals to 39 degrees 48 minutes. Azimuth of line north PB is equals to 115 degrees 29 minutes. So drawing natin, again, dito kay surveying maganda or magandang gawing ugali is yung i-drawing yung mga basic na kinakailangan. So bawat angles. So we have so A, black. So we have A, again, drawing. Assumption north, east, south, west. Azimuth north, so dito tayo mag-start. PA, 39 degrees 48 minutes. So clockwise, so assumption nandito. A, so ito yung P. Azimuth north, dito ulit mag-start. PB 115. So this is 90, this is 180. So
lampas ng 90 pero 115 lang. So, pwede nating sabihin na nandito si B. So, ayun. So, pag sinunod natin yung mga angle, ito si theta A, and then ito naman si theta B. And then, ang hinahanap natin is si ito, APB. So, itong angle na to. So, ayun, makikita na ulit natin yung answer niya. Or yung at least yung solution kung ano yung dapat gawin. So, kailangan natin gawin si theta B, subtract natin kay theta, or bawasan natin nung theta A para makuha natin si alpha halimbawa. So, si alpha or si APB. So, yun. So, APB or yung angle APB is equal to, so theta B is 115 29 minutes minus 39 degrees and 48 minutes. So, gamit tayo ng calcu. So, 115 degrees, 29 minutes, minus 39, 48. Ayun. So, 75 degrees. So, yung palang, yung pala ay 75 degrees and 41 minutes. So, yung pala si angle APB. So, ganoon lang siya. So, again, i-drawing and then alalahanin kung paano yung mga sinasabi sa problem. So, problem B. So, again, drawing tayo ng ating meridian. So, this is our meridian. This is our north, east, west, and then south. So, azimuth, north azimuth of line PE. So, P ulit dito. E is 219. So, again, this is 90. Pagdating dito, 180 na. So, pagdating dito, 270. So, somewhere between dito kasi 219 lang. So, assumption natin na, say, ang bawang hanggang dito lang siya. Yan. Ito ko na si E. 219. And then, azimuth south. South azimuth. So, nandito tayo mag-start sa south. 154. So, kapag kay south azimuth naman, syempre, ito naman yung 0 niya. And then, ito si 90. Ito si 180. Ito si 270. So, ito yung kapag south, ha? Kapag south azimuth. So, kapag ganyan, syempre, tignan natin yung line, which is 154. 0, 90, 180. So, somewhere between dito. So, 154. So, assumption, ito. Ito kunyari si F. So, kung ito drawing natin, yung mga values natin, we have the north one. So, here, na may angle na 219, 2 minutes. And then, yung sa south azimuth naman na isa, na may angle na 100. Tayo. 154, 15 minutes. So, ayan. So, maraming way kung paano siya masosolve. So, ang gagawin ko dyan, syempre, dahil may overlap sila dito, ibig sabihin may connection sila. So, and then ito, ma-identify ko na. So, ito ma-identify ko na, masasabi ko na ito is 180, di ba? So, pwede ko i-subtract si 180 dito para malaman ko kung ano yung natitirang angle dito. So, subtract natin, that is 219 degrees, 2 minutes, minus 180 degrees. So, 39. So, 39 na lang tong maliit dito. So, that is 39 degrees and then 2 minutes. So, ayun yun. And then, syempre, ibabawas natin to kasi nga ang kailangan natin is si EPF. So, ito lang yung kailangan natin. Ito lang. So, yun. Makukuha natin kung ibabawas natin si 39 doon kay 154. So, si 154 degrees and then 16 minutes minus 39 degrees and 2 minutes.
So, sabi dito, 154 minus 39 is 115. It is 115 degrees and 14 minutes. So, yun yung angle na EPF. So, angle to angle. Yan. So, angle EPF. So, ganun lang siya. Again, inuulit ko kapag medyo nalilito or para mas sure, i-drawing yung meridian and then yung mga lines and then yung corresponding measurements and then try hanapin yung kanyang relationship dun sa iba't ibang mga given. And then siguro last, eto pa, is meron din naman na from bearing naman, ko-convert to azimuth. So kapag ganun, again, do-drawing ulit natin. So let's see. So we have, yan. Tayo kay A muna tayo start. So we have A, sabi dyan, AB, north 25 degree, 25 minutes, west. I-convert sa azimuth. So, drawing natin. Ito si north, ito si west, or sorry, ito si east, ito si west, then ito si south. Northwest is ito, and then 25 is, oops, sorry. 25 is, ito lang siya, maliit lang. So, ito yung value natin. So, 25. Equivalent azimuth, so hindi naman sinabi na north or south, so pwede natin gawin dalawa. So north azimuth muna tayo. So, mula dito, pupunta kay dun sa Again, north azimuth, mag-start tayo dun sa north branch ng meridian, and then clockwise, pupunta dun sa line na target. So, in this case, makikita natin na yung difference nila or yung kanilang relationship is almost buong circle. So, makukuha natin si azimuth kung si 360 is ma-minusin natin nung 25 degrees and 25 minutes. So, makukuha natin si 360 minus 25. So, that is 334 degrees and 35 minutes. Tama ba? So, that is 360 degrees minus 25. Pala dapat. Yan. So, 334 degrees and 35 minutes. So, yun yung north azimuth niya. So, 334, 35 minutes. Yung south azimuth naman, syempre, doon na lang siya mag-i-start sa south. So, eto na lang siya. So, ayun, ang relationship naman niya dito is 180. So, 180 yung kanilang kabuuan. So, mangyari is 180 degrees minus 25 degrees, 25 minutes. So, in this case, siya ay, ito magiging minus 180 lang naman to. And then, looking, ayan, that is 134. So, ang south azimuth niya is 154, 154, sorry, degrees and 35 minutes. So, 0 seconds. So, ito yung kanyang south azimuth. So, ayan. So, ayan, ganun lang. So, kapag due east, nakita natin. So, pag due east, so, ayan, tsaka yung isang malaking rotation. Kapag naman CD southeast, so kung ang southeast natin is 50, so ito siya halimbawa. So yung north hanggang dito and then yung south buong ikot. So yun, so kaya niya na. So again, simple lang naman siya. Ganun lang siya kadali. So yung mga measurement na yun, yung mga method na yun yung mga ways or yun yung pinaka-fundamental talaga ng surveying. So, yun yung maganda nating matutunan. And kasi yun talaga yung maraming paggagamitan, especially sa later part ng course na to, sa subject natin. So, anyways, so let's move on. So, parang patikim pa lang siya. Mga basic conversion pa lang yung meron tayo nun. So, siguro last part to ng lecture natin for our
for this ano natin. So next is yung compass. So ayan. Ano nga ba yung ginagamit para kasi nga 'di ba sabi ko, ideally true meridian tayo, pero nade-determine natin yung true meridian kung alam natin or 'pag nanggaling tayo kay magnetic meridian. So ginagamit natin si compass. So si compass ay isang handheld instrument for determining the horizontal direction of a line with reference to the magnetic meridian. So yun nga, ginagamit natin yung compass para hanapin si magnetic north. Compass has three special essential features, which is yung compass box. So yun yung naglalaman nung parang needle. So line of sight. So later on may mga pictures tayo dyan ng para sa line of sight, and then yung magnetic syempre needle. So almost nasuspend siya and then freely nagro-rotate sa kanyang axis o sa kanyang pivot, na yung isang dulo is always na tumuturo kay north. So ayun, madalas ano siya, kulay pula yung parang tip. So yun, yun yung parang essential features. So there are several types of compasses. So number one is yung tinatawag na Bronton compass. Ito yung pinaka-common na ginagamit sa surveying. So ganito yung itsura niya. So ito mismo. So yung line of sight na sinasabi is ito. Meron siyang sorry. Meron siyang butas doon. So diyan kasi siya sinisilip talaga. So may ililink na lang din ako na kasamang video, parang tutorial kung paano siya ginagamit. So basically, ine-angle ito. So ayan, may mirror siya dyan. Ine-angle yan ng 45 degrees. So parang pagkaharap mo is iharap mo sa'yo, makikita mo yung compass at in the same time makikita mo yung target mo dun sa butas na yon. And then i-rotate mo yung ikaw, yung katawan, ikaw mismo. And then makikita mo yung parang tina-target mo. So let me see kung makikita ko pa yung ayan. So parang ganito. So ayun, medyo natakloban niya lang ng daliri yung ano, yung parang sight. So ayan, nakita niyo yung nagre-reflect diyan is yun yung ano, yun yung compass. So nakikita niya doon. And then kapag iniikot niya yan or iniikot niya yung katawan niya, so syempre yung north lagi nakaturo kay north, and then may makikita siyang mga measurement diyan. So yun. Another type is yung lensatic compass. So para rin siya nung Bronton. So yung Bronton kasi ano na siya pangalan nung ano, nung ano dito, company na gumawa. Sila yung nag-design, sila yung nag-develop, sila yung may patent, and then sila yung nagpo-produce. So sila din yung nag-produce ng lensatic compass. Ito naman, ang difference naman ito, most of the time ginagamit sa mga military, yung mga nagmamapa sa military, meron siyang ano dito, straight edge na may scale, parang ganun, para malaman nila yung mga distances. So basically, ganun pa rin naman yung function niya. Ito mas mahirap lang gamitin kasi wala yung mirror para tignan yung ano, yung compass directly doon sa tinitignan, kundi sinisilip niya pa up and down, and then ayan, may yung sight na yan, yan yung may parang wire. So ginagamit niya yan. And then ayun. So basically yun yung ano, and then ito sight din siya. So pag binuksan yan, so parang na-align mo, may make sure mo na aligned ka. So yun lang naman si lensatic. Number 3, ito lumang-luma na. So yung surveyor's compass. So basically ganun din naman yung function niya. Oh, yan makita nyo. Ito may level bubble para may make sure na sa axis na to level siya, and then sa axis na to level din siya. And then itong dalawang to is yun yung ano, yung sight na ginagamit. So diyan sinisilip. And then next is yung plain packet. So syempre pinaka simple. Ano lang siya, simpleng nagtuturo lang ng north kung saan ang north. So mahirap siya gamitin. Hindi ideal sa mga nagsa-survey, pero kung wala talaga is yan na lang yung ginagamit. And then prismatic. So prismatic, may mga special lens siyang ginagamit dito. So ito typical itong for this particular prismatic compass, this is a red and green lens na prismatic compass. So yun. And then lastly, forester's compass. So yun, almost ganun lang din naman. Yun lang. So yung ginagamit natin
na so parang bakit meron pang true meridian kung meron din namang magnetic meridian at kung bakit magnetic meridian na lang din yung madaling gamitin at madaling hanapin. Ang problema kasi kay magnetic meridian is hindi siya constant. So may tinatawag tayong magnetic declination. So the magnetic poles are not fixed and may move to a different location every day, perhaps as far as 50 kilometers. The horizontal angle and direction by which the needle of a compass deflects from the true meridian at any particular locality is called the magnetic declination. So, ayun. So, halimbawa, may isang point tayo sa Kabsu na lagi nating sineset up doon yung survey instrument na merong compass. And then halimbawa, meron tayong subject na surveying tuwing gantong buwan. So, halimbawa, October, September. And then meron din tayo tuwing March, halimbawa. Posible na magkaiba ng ilang degrees yung tinuturo niyang north. So, halimbawa, may tinutukan tayong puno. Alam natin na kapag doon nakatutok yung puno, yung angle dapat ng meridian natin is parang doon, yung zero, yung nakita natin, halimbawa, 2 degrees lang, ganyan. Nung sumunod na buwan, nung September na, tinignan natin, uy, ba't parang naiba na? So, naiiba talaga siya dahil kay magnetic declination. Araw-araw, minuminuto, or siguro mga kapag minuminuto, maunti lang yung changes. Pero, again, hindi siya constant. So, eto siya. So, east declination, kapag yung angle ng magnetic meridian ay pakanan, pa-east. So, yun yung east declination. And, west naman syempre pag pakaliwa. So, kaya sinasabi ko kanina ginagamit natin si magnetic declination para mahanap si true north or yung kay true meridian natin. So, yung next slide, papakita yung parang history ng movement ng north or magnetic north pole. So, ayan, through the years from 1970s to 2005 or 2007. So, yun yung movement niya ng magnetic north pole. So, ayan, nagmo-move siya. So, again, 1970s siguro siya. 1970s to 2005. So, yan. Yun, nakikita nyo mga lines na yan. Kapag, parang ibig sabihin lang yan is yun yung may ipopost ba natin to? Hindi ata siya na-post. Pero kasi yung mga lines is nagde-describe, yan, na-post. Nagde-describe siya ng nung declination. So, halimbawa, kapag dito ka nakapwesto, for this particular line, halimbawa, 10 degrees yung declination mo to the east. And then kapag nasa red naman ikaw, 10 degrees to the west. So, hindi lang ma-identify kung saan, kung ilan nga yan, kung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, or ganun ba siya. Pero basically, yan, nade-determine nila based sa records yung yung kung nasaan yung magnetic North Pole. So kung makikita nyo rin, iba't ibang lugar, iba't iba yung tawag dito, iba't iba yung declination. Iba't ibang oras, iba't iba yung declination. So ayan. So ayan, through decades yan So hindi siya ganoon kabilis. Ayan. So ayan, again, ayan nakita nyo itong point na to, ito yung talagang geographic North Pole. And then ito yung mga points na to, yan naman yung through time yung magnetic North Pole. So 2020 almost nandito na siya. So talagang milya-milya yung almost layo niya dun sa location. And then lastly, syempre dahil doon, may tinatawag tayong correction due to magnetic declination. So for example, the magnetic declination in a locality is 2 degrees and 2 degrees and 30 minutes east. So binigay yung directionality. Ngayon, determine the true bearing and true azimuth reckoned from north and south of the following lines whose magnetic bearings are given. So, yan yung given natin. And then, aalamin natin yung true bearings and true azimuth niya. So, siguro, na lang, true bearings na lang yung alamin natin. Kasi, kayang-kaya nyo nang mag-convert ng ng bearing to azimuth. So, dito, again, drawing tayo ng ganyan. And then, typically, dahil nga sinabi na
Ilang degrees yun? 2 degrees, 30 minutes east. So, pwede natin i-drawing yung, ito yung true north. So, may nating black ulit. So, ito yung true north. And then, drawing natin si magnetic north. Ito si kalahati lang dapat. Yan. Magnetic north. So, kapag ganyan kasi, yung na-measure na AB is, dito yun nagmula kay magnetic north. And then, mineasure niya northeast. So, ayan, northeast. Sakto pala yung gawa ko. And then, kung ito si 25, gawin kong blue yung line para iba talaga. Ito si B. Ito si A kasi. So, from dito hanggang dito, that is 25 degrees and 40 minutes northeast. Meron nga tayong magnetic declination na nandito na 2 degrees and 30 minutes. So, para malaman natin si true north, kung ano yung location niya kay true north, so kailangan natin alamin yung distance na yon, which is, i-add lang natin. Simple lang yon. So, i-add lang natin. So, therefore, ang magiging, ang magiging true bearing natin is 25, 40 plus 2 degrees and 30 minutes. Therefore, ang true bearing niya is 28 degrees and 10 minutes. So yun, ganun lang siya. 28 degrees, 10 minutes yung kanyang true bearing of line AB. And then, convert na lang sa azimuth and then makukuha na. So, kung kay AC naman, halimbawa, kay C naman, itong pangatlo. And then, last example na yan. So, drawing si medyo exaggerated na magnetic north. Ito yung true north. This is 2 degrees. 2.5 degrees na lang para konti na lang. Line AD is southwest. So, southwest 62. Pag ganun yung direction niya. So, assumption, ganyan. Ito si D. So, ayan. Paano yan? Kung ganyan. So, kung ito ay 2.5, syempre, by parallel natin, properties, ito ay 2.5 din. Or 2 minutes and 30. 2 hours. 2 degrees and 30 minutes. So, therefore, yung true, sorry. Mali pala ito pala ay ito, yung angle niya pala is, dahil nga ito yung magnetic north yan, buti kailangan talaga mag-drawing eh. So, yung magnetic north, yung data natin na 62 degrees 18 minutes, sa magnetic north siya nag-set, di ba? So, ito dapat talaga yung angle natin na 62 degrees 18. So, para masabi natin na true north siya, kailangan natin idagdag to. So, mangyayari, i-add lang natin si 2 degrees and 30 minutes. 18 para makuha natin si true measure niya na 64 degrees and 48 minutes. So, southwest. So, yan. Yan, ganun lang siya. Simple lang naman siya. So, may mga, later on lang, may mga cases tayo na, yung sa interior angle yung, meron tayong isang buong polygon. Yung parang combination na ng mga problem. So, isang buong polygon na may na-measure tayong mga angle dyan or may na-measure tayong mga bearing yan. So, may distances tayo. And then, may magnetic declination and then ipapakorek ano ba yung magiging tunay na mga interior angle, ganyan. So, ang gagawin lang naman dyan is hahatiin nyo lang siya ng kanya-kanyang parang points or joints. And then, yun na. So, yun lang yung topic natin dito kay angles and ang tawag doon? Angles and directions. So, yun lang siya. So, yun. So, thank you.